Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, January 14, 2026. So, ang dami na naman gumalaw ng mga stocks natin. Pero si PSE, medyo nagpo-pullback. Puro Dow G yung nilalabas niya na candle. So, nag-drop tayo ng konti. Kaninang closing, negative 0.3%. Pero buong araw, medyo mapula yung index nga natin kanina. So, 6,389.81. Mukhang mauntog tayo sa 6,400. Pero good sign, meron pa rin tayong pumapasok na foreigners. Meron tayong 291.4 million na net foreign buyer. Ayan. So meron tayong kasangga sa mga foreigners natin. Pero ano mayagpag yung mga bilyar stocks for today's trading, halos magsiding si Aldi at saka si Home natin, tapos mga balik si Shell PH at saka si ABA, si Robinson Breakout. And yung sa index natin, ang pinakamalakas pa rin is yung ating mga mining na stocks. So nagakyata na naman sila kasi yung gold prices nagbe-breakout pa rin. Nagakyata ng 0.8% yung global market price ng gold. Ayan. So kaya malakas pa rin po yung ating mga mining stocks. Okay, so yun po yung mga pag-usapan natin. So sa global market, medyo nag-drop yung US market kagabi. So pullback sila. Tapos yung futures, ganun pa rin, parang pullback pa rin. Sa European stocks, bumabawi na siya. So ilang araw din siya nakapula. Pero verde na ngayon. And then, majority ng mga Asian stocks is maganda rin po yung kanilang galawan. So doon naman sa ating crypto, malakas si crypto, nasa 93, 94K si Bitcoin. So nag-aakyatan yung mga cryptos natin, mukhang kailangan na yata mag-TP. So yung Sol natin nasa 145 na siya. Okay? So good vibes tayo sa bandang crypto. So balik tayo dito, yung mga trending stocks natin. Ano kayo meron dito sa mga Billiard stocks? Alam ko mainit si di ba? SPNEC. So gawa ng kanyang parent company si Solar Philippines. Grabe naman, 'di ba? Ang laki nga ng binibigay na na penalty. Normal ba 'yon? 24 billion na penalty. Mga penalty lang ng dito sa PSE market nasa range lang na millions, 'di ba? Hundred thousands. So samantalang 'yon, may violation ba siya? Unless meron siyang violation sa contract. So, pero parang may halong politika, di ba? Kasi si Libiste yung tinitira ngayon ng mga balita, negative news. So, si Bilyonaryo lagi may negative news para kay SPNC natin. Okay? So, ito po yung mga gumalaw. So, Aldi, nauna. Silipin na lang natin ano yung galawan ng mga to, 44.12%. Kasi nasa bandang baba sila eh. So siguro may mga pumondo talaga. So naitulak yung price action 44%. Nung umaga, wala pa tong mga to eh. Bigla sumipa tong mga to. Tingnan natin kung anong oras sumipa. Si Home, ganun din. So nag-breakout din siya 35.19%. So yung binagsak niya na ilang buwan, binawi niya lang ng isang araw. Shell PH, nagbabalik. So another high, 7.46%. Ang lakas ng galaw nito. So, meron siyang 113.02K net foreign sell. Tapos si ABA, bumabalik din siya 6.56%. Hopefully, mag-close na yung malaking drop down. 6.56% nga. And meron siyang 23.2K net foreign buy. Robinson, so nag-breakout ulit bumalik ba? Kahapon bumalik siya and then nag-breakout kanina. So nag-up siya ng 5.75%. Ayan, napapatipi na ako. Ayan eh. Robinson, tapos si OGP, nag-up siya ng 4.7%. So maganda yung galaw pa rin ng mga mining stocks. Meron siyang 7.03 million net foreign buy. Kaya lamay nyo puro overbought na yung mga mining stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako lagi dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa daily reviews natin or kung suma-join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Hindi na bumabalik yung views natin. Ayan, so 900 views lang tayo kapon. So check mo na lang yung daily uploaded videos natin. Company reviews, mga sample trades sa market,
mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, human risk management, and basic learnings dito sa market po natin. Okay? So, check mo na lang yan. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games and cryptos natin. Yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa post natin or dito sa Palaboy Traders na Facebook page, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter, wala naman negative news eh. Konti lang yung na-repost ko dito sa market natin. Dito muna tayo sa pinaka summary. Ayan. So, net foreign buy pa rin yung galawan natin dito sa market. 291.46. So, i-assume ko na, more than 3 billion yung nakapondo na foreigners sa market natin. Ganda ng trend natin. No? So, ang malakas ngayon is si mining. Nag-up siya ng 1.82%. Tinaman yata si na ICT Jollibee. Nag-drop yung services ng 1.77%. And ang malakas ngayon, si holding firms. Gawa ni GGS. Kasi nag-up siya yata ng 5% yata si GGS kanina eh. So, nag-up yung index niya ng 1.57%. Okay? So, diretso lang yung mga alaga natin. So, hindi, time na ba para mag-sell? Nasa overbought na kasi si PSE. Okay, so ito yung mga winners natin sa closing. Ayan, China Bank nag-profit taking na. Negative 3.7%. Ayan, tapos ito yung humila sa atin. AGI talo pa rin, no? ICT is negative 3.41%. AGI, negative 2.02%. And then mga banks, Banco de Oro, negative 1.91%. So, yan yung mga major losers sa market. Sa winners naman, GGS, 4.8%. So, maganda yung sipa ni GGS. Ayala Corporation, ayan, nag-breakout na rin. 3.17, PLDT, 3.03, Meralco 2.25, SM 1.37%. Mas marami yung nagberde na galawan ng mga stocks natin. Okay? So yung ibang balita, Rason file cyber libel complaint versus Barsaga. Kasi bibiin niya, di ba? Parang may mga anomalies daw, corruption dito kay allegedly Mr. Enrique Rason. So tingnan natin yan. Ayan, yari ka pag nagsalta ka ng walang ebidensya. Tapos sa closing natin, yun na, yung pinaka-summary kanina. Ang top gainers natin, yun na, GGS, APX, Robinson, OGP, yan. So yan yung mga winners natin for today. Converge, bumagsak sa closing si Converge. Ganda ng galaw pero bumagsak. Top the Department of Information and Communications Technology, emerging as the Philippines' fastest and most consistent broadband provider. Ewan ko, marami nagrereklamo sa Wi-Fi ni Converge. Cool Asia is seeking a second life as water utilities play after going nowhere in the mining business. Bakit kaya mahina si Cool Asia sa mining stocks? SPNEC distances itself from Libistes power firm Anyu. Kasi majority ng SPNEC, di ba, binili ni MGen. So tapos yun nga pinag-uusapan is si Solar Philippines, which is parang under pa rin pala dito kaya akala ko nabili na lahat ni sino ba to, si Mr. May-ari Pangilinan. Okay, yung kanyang Meralco. So mainit si Biste. Nagsimula lang naman siya mainit, 'di ba, doon sa yung sino ba 'yan? Yung tinulak ba 'yun o nalaglag sa bangin. So after no na nag-disclose siya na may hawak siya ng mga evidence, ayan, mainit na siya, 'di ba? APX, take profit on strength. Ayan, outsmarting markets, TP na. 12 p.m. first up. Malakas yung index natin pala ng first up. Up tayo ng 0.05. Pero GGS pa rin, 5.6%. At saka Ayala, yung nanguna, si Ali nandiyan din siya. ICT Converge, mahina siya no first up na market natin. So, ang nangunguna, Shell PH pala yung nangunguna kanina umaga, nasa 5%. Pero Oldie at saka si Home wala. Out of the blue yung galawan ni Oldie at saka ni Home. Share buyback, transaction, MEG, BRN. Okay? Tapos, mining pa rin ang pinag-uusapan. ASEN re-output,
renewable energy output plus 16%. Meralco retail power contracts support. SMC, SG flood control initiatives continue. Okay, so may mga projects siya doon. Cebu Landmaster received Philippine competition clearance of NTT, acquire 40% of CLI Luzon, boosting its Luzon expansion. So, mas maganda makita yung yung galaw ni CLI kapag meron na siyang mga projects sa bandang Luzon kasi nakapokus siya sa Cebu kasi. Alter is set to commission 4 wind, solar and run over of river hydropower projects. Nagpaparamdam. Tapos, closing sa US market kagabi, medyo mapula nga po siya. Ayan. Baka mamaya pumuelta na rin. Kasi yung opening ng futures parang mapula din siya pinapakita ng US market. Okay? So, patalastas po ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa group natin. Ayan. So, punta tayo dito sa index. Mukhang nauntog tayo sa hindi 6.5, 6.4. Yung pinaka-resistance ba. So, kasi naging bullish ako ng nakarang araw. Akala ko kahit paano magre-retry na mag-break sa 6.5 bago siya magkaroon ng pullback. So, nagpo-pullback ngayon, itong sa index natin. Hopefully, hindi ganong kalakas yung pullback niya. Kasi maraming overbought So, most likely, baka pagdating ng Friday, profit taking na naman yung yung market natin. Okay. So, okay pa rin naman yung galawan ng MACD at saka RSI formation natin. Bullish. So, nag-close 6,389.81 minus 0.3%. Pero, net foreign buy nga po tayo ng 291.46 million. Okay? So, dito tayo sa mga winners ng market. Oldie. So, biglang binomba. Ayan. Hanap tayo ng mga nagkokonso. Parang ganun yung galawan ngayon. Yung mga nagkokonso is biglang binobomba. Oldie March is nag-up siya ng 44.12%. Pero sa earnings, pangit pa rin siya. So, binomba ng mga traders si Oldie. Ganun din si Home. Pagdating sa earnings, wala pa rin naman. Okay? So, actually, may mga negative news nga siya, di ba? Pero, price action, so panalo. 35.19%. Tapos si Atok Big Wedge, ito, di ba, yung managkokonso na galawan na yan. Ewan ko lang kung marangkada to kasi mahina pa yung volume, 9%. O, mataas na rin pala yung galaw niya. Tapos si ABA, bumabalik, 6.56%. Shell PH, ayun parang tori na yung galawan ni Shell. Laki 50%. 2 weeks. So, ABA, tapos si DNL, bumabalik, 6.1%. Robinson, breakout, 5.75%. Tapos si APX, halos 5%. Maganda rin yung galaw ni APX, pero pinili ko na lang si OGP sa pag-uusapan natin. GGS, net buy ba siya? Net buy pa rin siya. GGS, ayan, malit na net buy, pero nag-breakout, 4.8%. Si OGP, meron na rin siya. Ayan Ayan, overbought na. Sobrang overbought ng mga stocks natin sa mining. CPG, 2.8%. Meron pa ba? PXP, 2.02%. Okay? So, yun po yung galawan natin. So, dito naman sa losers, sino tinamaan ngayon? FNI. Ayan. So, pag overbought, takbuhan muna. Negative 6.19%. Tapos, si SPNEC, nag-gap down sa, alam mo na, negative news. Negative 4.31. Tapos, yung may volume na lang hanapin ko. ABS-CBN minus 3.49. Kinain na yung gains niya. And then lastly, si AGI minus 2.02%. Okay? So, nag-retest lang siya dito sa si AGI natin. So, balik tayo dito. And punta tayo sa global markets. So, mapula pa rin yung futures. Mapula pa rin mamaya yung US market. So, S&P futures, negative 0.14. Dow futures, negative 0.15%. Nasdaq futures, negative 41.25%. Points pala yun. Negative 0.16%. Okay? So, mapula. Tapos sa Europe, medyo bumabawi na. Karamihan is green.
Tapos sa Asian markets, karamihan is verde rin naman. Tapos yung paborito natin sa crypto, gumagalaw siya. Lakas siya ngayon, no? 94.9K si Bitcoin, so up siya 3%. Ethereum, 3.3K. Tapos si BNB, 937. Si Sol, 145. Bala ko mga 180 eh. Pero parang hirap na, no? Tapos TRX, 0.3, Dodge. Oh, malakas siya. Nagap ng 6% eh. 0.15. And sino pa? ADA. Ayan, 7% nag-up. Okay, so maganda yung crypto. So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ng konti yung mga trending stocks. Okay, so tuloy natin discussions natin. Unahin natin yung mga yung mga winners natin for today. Ayan. So timing sana tumato lalaki ng ng pitik niya. Ayan. So nabuhay si Oldie. Ang laki ng volume niya nasa 17 million. Tingnan natin yung 5-minute chart. Dire-diretso pala yung second half nag-umpisang gumalaw kasi yung first half hindi nasama sa mga trending tong sina oldie natin. So second half binomba yung mga price action natin. Ayan. So ilang araw kayang pipitik to mga to. So nag-close siya 44.12%, 0.049 and meron siyang 126K na net foreign sale. So ngayon, sinagad niya sa MA 100 pero ilalagay ko dito sa 0.0541. Ito yung pinaka-previous peak natin. Ayan. Nakabawi na yung mga naiwan nung November kay Oldie natin. Tsaka congrats kung na-timingan mo yung consolidation ng price action niya. So ang dami talaga very bullish yung yung galaw ng markets natin. So okay. So nag-overbought siya ng konti. RSI 73. So medyo malakas kasi yung bigwas niya eh. Buti hindi na principal sa office tong si Aldi natin. Tingnan natin bukas. So pinipitik pa rin yung mga stocks natin. So good sign kasi naka-recover na siya dito sa malakas na downtrend ng price action natin. Okay? So very good. Hanap ulit tayo ng mga ganyan stocks. So yung isa pa na halos kapares din ni Aldi. Yung iba kaya, saglit, Prip. Ayan may sumisilip din si Prip. Si Bilyar, BLL. Mga bilyar stocks yung ayun, no? Ganda rin pala ng galaw ni BLL natin. Okay. So mukhang maganda lahat ng alaga ni Mr. Bilyar. Okay, isa din to. So tignan mo nga naman yung tulog ng mga stocks natin biglang binomba. So nag-breakout siya. May support ba ako kay Oldie? Parang wala akong nailagay. So pinaka-resistance and then pinaka-support is malapit lang dito sa pinaka-base natin. So breakout siya kaagad eh. Tapos dito kay home, yung pinaka-support natin is dito sa breakout area. Okay? So around, dyan na lang, 0.32. No? Tapos, syempre may tendency na i-close na tong parang pre-fall niya dito sa area na to, di ba? So 0.4357. So mas malaki yung volume ni Oldie, no? Si Oldie merong volume na kalimutan ko yung volume niya. 17 million tapos itong si Home 9 million pero malaki pa rin kasi normally mga less than 1 million lang yung yung volume ng mga to. So nag-close siya 0.365, 35.19% and 1.86 million net foreign buy. So baka isang broker lang bumanat nito So mga 10 a.m. Hindi rin siya masyadong gumalaw no umaga. So second half din, bago mag second half, nauna itong si Home gumalaw tapos saka pinitik si Oldie natin. Okay? So very good. Laki, 35%. Wala masyadong foreigners. 1.86 million net foreign buy. So dahil dyan, overbought, RSI 75. So above siya na 50 sa RSI bullish and then okay din yung MACD formation. Hanap na tayo ng mga ganitong setup, no? Ayan, bigla nagbe-breakout eh, kahit walang balita. Wala akong nakitang balita dito sa dalawa na to. Okay po. So next, LPH. So continuation ng rally. So mula sa breakout point is more than 50% na. Meron pa ba resistance ulit? So na-break na yung mga resistance. So yan yung pinaka-support natin, 9.2. And then kung siniswerte, malakas talaga siya.
may catalyst siya o may tulak is dito sa 11.5. Pero mind you, ang tataas na kasi ng mga RSI na ito, grabe to, no? 91 yung RSI ni Shell PH natin. Eh. Watch out na lang kasi malaki na eh. Naalala ko tuloy yung mga galawang ganito parang sina mega wide last time eh. Yan o. Dire-diretso din yung galaw niya. Umabot din siya ng RSI 90 plus dito bago siya nagkaroon ng pullback. Okay? So, hopefully, kung may pullback siya, hindi ganun kalaki. Nilalakihan ko yung range kasi medyo erratic yung parabolic pala yung price action kasi natin. Okay? So, ganyan na lang muna. High reward, high risk. So, 10.08 yung closing, 7.46% up, and 113K net foreign sell. Okay? Next, ABA. So, hopefully, ma-close the gap na niya yung sell-off. Nagbabalikan na ba yung mga... Pero wala pa siya masyadong volume, no? Kumpara sa last time nung nag-alisa, lalaki ng volume, no? So, anyway, mali mo, magbalikan yan. So, nag-try siya mag-breakout ulit. Nagkaroon siya ng temporary support dito sa 0.3. And good sign kapag nakabalik siya ng RSI 50. So, watch out na lang tayo dyan sa RSI level and nagre-recover din yung MACD formation niya. So, nandito pa tayo sa ilalim ng RSI 50. Pero good sign kasi malakas din, no? 6.56%, 0.3250 yung closing, and 23.2K net foreign buy. Next, paborito natin, Robinson. So, nag-start na tayo mag-TP. Maganda yung galaw ni Robinson. No? Nag-breakout siya. Napa-TP ako ng konti sa kanya. So, 17.48 breakout. Yan yung support. Uy, babalik yata tayo sa 19. Ha? Kailan kayo pullback nito? Medyo malapit na siguro. 19. Okay. Sa trend channel, meron pa ba tayo nito? Nag-breakout na siya eh. So, parabolic na rin, kumbaga, yung galaw ni Robinson. Babalik kayong blue chips to. Si Robinson na rin. Siguro kailan makabalik muna siya na 20 plus. Ayan. Tapos ang worry natin si plus matanggal kasi pangit na performance niya. Pinaglaban siya dati ng PSE, di ba? Kasi maganda yung yung performance niya. So, for the next review, tingnan na lang natin. Around June yata yung mga next na review. So, nag-close siya 18.38 breakout, 5.75% and ito maganda. 103 million net foreign buy. Okay? So, yung ibang properties natin, gumalaw ba? Ali, okay lang. SMPH medyo matumal yung price action niya. BLL gumagalaw, sino pa? Double Dragon, mahina. Si CLI, hindi ko nakikita yung price action nito. Ayan. Bumabawi din pala si CLI. Okay? Tapos Megawide, di ba? Parang property na rin siya. Ayan. Maganda yung kanyang galawan. Okay? And then lastly, representative ko sa mga mining stocks kasi maganda pa rin yung di ba? So yung gold natin, sinilip natin, malakas pa rin siya. Oh. So nag 0.8% for today. Kaya maganda lahat ng majority ng mga mining stocks. Kaya lang, yun nga, watch out na lang. Overbought na rin. So halos mag 80% na yung RSI. So overbought na si OGP natin. Parabolic na yung mga galawan niya. So extended Fibonacci, yung bagay sa price action nga niya. Asa na tayo? Ayun, no? So, pinaka-next na resistance, kung tuloy-tuloy tayo dito sa RSI, price action 41, and then pinaka-support natin is around 37. Okay? So, bullish. Parabolic na yung price action ni Hindi na, kaya pa rin ba to? Trend channel. Parang kaya pa siya ng konti. Tignan natin. Ayun, kaya pa. Okay. So, tingnan natin kung hanggang dyan bago siya magkaroon na pullback. So, na-close 39. Isang bigwas pa sana itong mga to bago pullback. 4.7% up and 7.03 million net foreign buy. Okay po. So, yun lang yung ating quick review dito sa market. Bullish pa rin. Overall picture, bullish yung market natin. Hopefully, tuloy-tuloy yung pasok ng foreigners. Kasi sino ba yun? Nakakasuhan na yung mga pati si Atong Ang, meron na yatang meron ng arrest warrant ba? Tama ba kung tama yung nabasa ko?
sa article kanina. Tapos, di ba, may mga nakasuhan na, kinulong na doon sa mga flood control. Okay. Ongoing pa rin, pero at least good sign para sa markets po natin. Okay, so yun lang muna. Tagal pa naman, Thursday, Friday. Tignan natin, hopefully hindi malakas yung pullback. So yun lang, maraming salamat. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako guys, subscribe ka dito or join ka sa group. Crypto to, follow mo na lang po. And dito din sa Facebook account na Palawi Trader para update ka sa post, Facebook page, Bodega Pic, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.